Burmans na ating pong sineselebrate. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng bansa sa buong mundo, Pilipinas daw po ang may pinakamaagang celebration ng Christmas. Amen. Naniniwala ba kayo mga kapatid na dahil tayo mga Pilipino ay masayahin, no? And pag Christmas, ginagamit natin season na to, no? Para yung iba bumili ng mga jacket. Amen. So, sino dito yung mga tulad ko kapag September na nilalabanan na lahat ng jacket nila because ito yung season na malamig. Tama? Malamig. And siguro marami tayong gustong mga plano na gawin ngayong Burmans. Amen? Yung iba dito ayaw pumunta ng Tagaytay, no? Ayaw pumunta ng Baguio. Nung mainit pa, gusto natin pumunta ng mga kapatid. No? Pero kapag September na Burmans na malamig na to, amen? Yung iba natutulog ng, yung may mga bahay dito na second floor. Nung hindi pa Burmans, ang gusto niyang tulugan yung sa baba. Tama kasi doon yung malamig, no? Yung sa second floor, mainit. No? Pero nung nag-Burmans na, gusto nang matulog sa second floor kasi malamig na talaga. Amen? Sige mga kapatid, baka tulad ko kayo, no? Kapag narinig niyo yung Burmans or malapit na yung Pasko, ito yung naaalala niyo. Sige, pa-flash po natin. No, sige, may activity lang ako sa inyo. Tayo po, or mabilis ang tayo lang, kapag every Burmans, ito yung naaalala niyo. Huwag mo ipakita yung FBBs. Wala na, nakita na lahat tuloy. Sorry! Sige, sino dito? Sige ka tayo mga kapatid. Sino dito? Kapag Burmans naaalala si Jose Maricha. Yan, sino dito yung pag naaalala niya? Yan, sige, naaalala nila si Jose Maricha ng ating pambansang Christmas, Christmas singer. Diba? Yung kumanta ng Ayan, sige, bago po kayo. So yung iba naman po sa inyo mga kapatid, kapag Burmans or Christmas season, ito po, kapag nakikita nyo ito yung naaalala nyo. Sige, tayo po kayo mga kapatid. Si ano naman to, si Mariah Carey. Ayan, Mariah Carey. Ano mga nalit? Si ano yan, ang Christmas. Ayan. Ayan. Last Christmas, give me my heart. So yun, nasa Christmas naaalala nyo siguro si Mariah Carey. Tama, Mariah Carey. Tama? Mariah Carey, yeah. So pag Christmas ito yung naaalala nyo, siguro yung iba naman sa inyo, kapag nakikita to, kapag narinig nyo yung Christmas, ito naman yung naaalala nyo. Yeah. Christmas tree. Yes, sige nga po tayo kapag Christmas naaalala nyo, Christmas tree. Ayun, yung tatlo doon. Amen? Kapag kayo yung mga tita nyo, o mga mama nyo, talagang nandito sila, talagang, dapat nga, meron na tayo, ano pala, no? Dapat parang pinagtano na yan, dapat yan doon, no? Elders ba yun, no? Siguro yung iba naman kapag narinig niya, Burmans or Christmas season, ito naman yung naaalala, yung nasa baba ng Christmas tree. Gift! Yan, sino dito naaalala niya kapag Christmas? Wow, gift yan! Yung iba, hindi tumatayo eh. Siguro yung iba, gusto yan lahat, no? Gusto makatanggap ng Christmas gift, no? Yung iba dyan talagang hinahanda na yung pambili nila, no? Ng Christmas gift, no? Sige, salamat po mga kapatid, no? Pero may last question na lang ako sa inyo mga kapatid. Pag narinig natin Burmans or Christmas season, ito po yung naaalala. Last image po, si Jesus. Sige na, sana po walang mag-i-steal na kong po. Amen. Sige, wala pa natin si Lord. Amen. Sige, pag-pray muna tayo habang umupo kayo. Let's pray muna. Lord, salamat po sa Christmas season, Panginoon. Burmans, Lord. Sabagat ito yung mga buwan, Panginoon, na pinaparimay mo po sa amin na ikaw po ay bumaba mula sa langit, Panginoon, dito po sa lupa. Para po kami, Lord, ay iligtas, seek and save the lost. Kami po yung mga lost. And ikaw po yung nag-save and seek po sa amin. Sapagkat mahirap kami kabutin, Lord, dahil sa aming mga kasalanan. Sa aming mga maling nagawa, Panginoon. Pero salamat, Lord, dahil kahit kami ay makasalanan, Lord, ni-reach out mo po kami, sinave mo po kami, minahal mo po kami, Panginoon. Salamat po, Lord, sa season pong ito na aming pong pagsasaluhan hanggang month of December, Lord. In Jesus' name, amen, amen, amen. So, ang ating topic series po sa hapon pong ito na ay about Happy Day. Pre-Christ. Amen? Or sa mga nag-aaral ng history, ang tawag dyan ay BC. Before Christ. Amen? Before Christ. Na yung panahon bago po bumaba si Kristo. No? Kaya po ito ang ating topic. No? Tingnan natin maigi, no? Kasi nagkaroon ng Christmas because bumaba si Christ. Amen? Pero ano ba yung panahon, ano ba yung generation nila nung unang panahon nung wala pa si Kristo? Amen? Sa buhay ng mga Israelita. Sige, basahin po natin ito, yung mga minemorize nyo kanina, pero hindi po ito kasama. Itong John
chapter 1, verse 3. Ang sabi dito, sabi natin basahin, all things were made through Him. And without Him was not anything made that was made. Amen. Sige, stop po tayo dyan. No? Bigyan ko lang kayo ng mga historical background bago po bumaba si Kristo, no? Sa lugar po ng Israel. No? And itong panahon na to, mga kapatid, ay ma-research nyo rin naman online. No? Makikita nyo sa mga library, sa mga book, or yung mga student dito na mahilig sa AP or sa history, mababasa nyo rin to at maaaring maaalala nyo habang tinuturo ko. Next slide po. Before po bumaba si Kristo, nung hindi pa po siya bumababa dito sa langit, no? Ito yung kwento. Sige, next slide po. Rome took control. Yan, took control. The Roman General Pompey, pangalan niya ng isang general, na pumasok sa Jerusalem. And yung Judea doon, isa sa mga province sa Israel, or sa buong Israel, ginawa nilang kingdom yung, ginawa ng mga Romano na to, na kingdom nila yung Judea. Amen? So, in other words, mga kapatid, sinakop ng mga mananakop ng mga Romano, yung mga Israelita. Amen? So, ganoon yung kalagayan nila. No? So, imagine natin, kapag yung Pilipinas, sinakop siya ng China, ano yung kalagayan natin? Ano yung sitwasyon natin? For sure, mahirap. Amen? Na ang isang bansa na sakop ng isang conqueror or mananakop, walang kalayaan. Tama? Hindi mo pwedeng gawin yung mga rights mo dyan kasi ikaw ay under ng kanilang layunin, ng kanilang batas, ng kanilang mga gusto. Amen? So, masalimuot ang buhay ng mga Israelita, no? Bago bumaba si Kristo. Next slide po. And noong panahon na 37 BC, ibig sabihin niyan, 37 years bago bumaba si Kristo. Malinaw po. So, reign of Herod the Great, Rome appoints Herod as king of Jews. Si Herod, yan po yung nagpapatay sa mga sanggol. Remember, yung bago bumaba si Kristo, uubusin lahat ng mga babies, na naalala niyo yan? Anyway, madidiscuss naman po natin yun sa mga darating pa po na linggo. No? And itong king na to, he was cruel and paranoid. He kills even family members suspected of disloyalty. Imagine niyo kahit ano lang, no? Halimbawa, yung pamilya ni Chester, ang nalaman ng king na to, ni King Herod, na disloyal sila, hindi sila tapat sa pinuno. Uubusin sila. So, ganun kabrutal noong unang panahon na wala pa po si Kristo. Amen? And next slide po. Dahil ang Israel, nung panahon na yan, nung hindi pa po bumababa si Kristo, sila ay sakop ng mga Romano. Tama? So, Roman military presence. So, sila ay under martial law. Na pag sinabing martial law, lahat ng batas, lahat ng gawain, lahat ng rule ay galing sa mga militar. Amen? So, ang militar ang dominate nung panahon na to. Amen? Noong panahon na to, bago bumaba si Kristo, under ang Israelita, o mga Israel o mga Jewish people ng Roman military. So, kung anong gustong gawin ng militar sa kanila, abusuhin man sila, wala silang magagawa. Ito yung panahon na yon bago bumaba si Kristo. And third, mga kapatid, public crucifixion were common for rebels. Alam niyo, ang Romans, sila talaga ang nagsabatas na lahat ng magkakasala sa kanilang gobyerno ay ipapako talaga sa krus. Amen? And last, this fuel Jewish hatred of Rome in a constant longing for deliver. Ito na si Messiah. And dahil po mga kapatid sa kanilang sitwasyon, isipin na lang natin yung kanilang sitwasyon. Ilagay natin ang kanilang sarili sa kanilang sitwasyon. No? Halimbawa, tayo ay alipin. Tayo ay under ng control ng isang malakas na bansa. Yung gusto natin ay hindi natin magawa. Hindi natin magawa mag-social media, hindi natin siguro magawa maggala-gala, amen, hindi sakatan natin magagawa. Nung panahon na to, yung mga gusto natin at mga nagagawa natin ngayon, wala sanang YS, na wala sanang gantong pagkakatipo, wala sanang kasayahan, wala sana siguro nagpe-present, amen, nung panahon na yon. Amen? So, next slide po. Dahil ganun yung panahon nila, they are physically damaged. Amen? Physically damaged. Kasi nung panahon na to, inaalipin sila ng mga Romano. Nung wala pa, yung hindi pa bumababa si Kristo. Na? Kung gusto silang pakutusan, kung ano man yung gustong gawin sa pag-ipagawa sa kanila, gagawin nila, no choice sila. Sila ay slave. Sila ay alipin. Amen? Bago bumaba si Kristo. And next naman mga kapatid, they are emotionally damaged. Amen? Kasi sobrang, alam mo yun, hindi nila magawa maging masaya. Amen? Hindi nila magawa mag-enjoy sa mga bagay na meron sila. Siguro walang friendship dyan, walang siguro mga laro-laro dyan ng panahon na yan. Amen? Kaya gano'n na lang sila ka-eager na gusto nilang may dumating na magliligtas sa kanila. Amen? And pinakalas mga
kapatid, they are spiritually damaged. Alam niyo kung bakit? Noong panahon na yan, bago bumaba si Kristo, ito po yung mga laganap. Amen? Ito yung laganap bago bumaba si Kristo. Sige, i-flash po natin mga kapatid. Binabagyo na tayo. Ganyan po talaga pag Burmans kasi malamig na panahon yan. No? Ano yan? Diyan din madalas nabubuo yung mga hanging amihan. Amen? Ayan ay hangin. Malamig na simoy ng hangin. Hanging amihan ang tawag niya. Hindi yan sa Encantadia. Si amihan niya. Si Reyna Amihan po yun. Amen? So, yan ang sabi dyan, Pharisees, they also value the moral traditions, interpretations of the law. So, ito yung mga religious group na nabuo bago bumaba si Kristo. Amen? So, ang daming mga paniniwala, ang daming mga religious, ayan, dyan din lumabas yung turo ng mga Sadducees, o Sadducees. Amen? They are Jewish, sect made up mostly of the wealthy, aristocratic, priestly families in Jerusalem. Ito naman yung mga sekta or mga religious group na involved naman sila sa mga politics. Amen? So, yan yung laganap ng panahon po yan. No? And lumaganap din po yung Epicureans. Sila naman yung mga scientists, yung mga philosophies na nagtuturo ng mga paniniwala. Amen? So, sa dami niyan mga kapatid, ayan, tingnan nyo na lang sa TV para makasabay kayo. Sa daming mga paniniwala na bago bumaba si Kristo, marami ding naligaw. Amen? Marami ding mga napahamak. Marami din mga talagang naligaw na dito. Amen? And dahil they are desperate for a Savior, amen? So, ganyan yung panahon on pre-Christ or before Christ era. So, in conclusion mga kapatid, bago bumaba si Kristo, the world was broken. Amen? Sabi mo sa katabi mo, broken. Amen? Broken. The world was broken bago bumaba si Kristo. Sige, ano bang broken na to? Ano bang sinasabi ditong broken, no? Sige, number 1 point. Tingnan natin maigi. Number 1 point. Tingnan nyo maigi. When God is absent, brokenness is present. Tingnan nyo mga kapatid maigi Nung wala pa si Kristo, yung wala pa po si Kristo mga kapatid, ang buhay ng isang tao ay wasak. Malungkot. Amen? Siya ay papunta sa kapahamakan. Siya ay slave. Amen? Maaaring ito ay talagang real life situation na nangyari sa history. Amen? Bagamat hindi na tayo sakop ng mga mananakop, hindi na tayo sakop ng Amerika, ng Japan, ng World War II, ng Europe, noong 15th centuries. Amen? Hindi na pa tayo sakopin ng mga British. Amen? So, pero hindi na tayo sakop ngayon ng mananakop. Amen? Pero still mga kapatid, na kapag wala si God sa ating mga buhay, we are broken. Sira tayo mga kapatid, may sira ang ating loob na hindi natin masagot. Amen? Na parang slave tayo, na parang may something na kulang, di ba? May unsatisfaction, may kalungkutan, ang dami mo namang friends, amen? May baon ka naman everyday, pero mga kapatid, hanapin mo yung totoong magpapasaya. Bakit? Kasi may missing dito sa puso natin kapag wala si God. Amen? And mapapansin nyo, sira din ang buhay ng isang tao na wala si Jesus sa kanyang buhay. Amen? Siya ay ligaw, siya ay paniwara, maybe siya ay isang addict kapag wala ang Diyos sa kanyang puso. Kaya alam niyo mga kapatid, itong message na to ay very serious sa ating mga kabataan. No, sa ating mga nasa gatong generation. Kasi ito seryoso ito mga kapatid, kapag wala si Jesus sa atin, meaningless. Alam niyo yung parang lagi kayong nag-aas ng something, lagi kayong may hinahanap na, tinupasyon niyo yung sarili niyo na, bakit gano'n? Amen? Sige pa nga tulad ko kayo mga kapatid na na-question nyo na yung inyong sarili na bakit pa ulit-ulit? Amen? Or bakit parang may gulat? Amen? Or bakit parang may hinahanap ako? Or bakit parang walang purpose yung buhay ko? Because gano'n talaga mga kapatid, kapag ang isang tao wala sa Diyos, or wala ng Diyos sa isang tao, siya ay broken. Siya ay sira. Siya ay malungkot. Siya ay ulang. Amen? So ito po yung sitwasyon ng Israelita bago bumaba si Kristo. And maybe ganito din yung sitwasyon ng maraming mga tao na kapag wala si God sa kanilang buhay at mag-achievement sila sa school, amen, makuha man lang lahat ng klase ng honors, manalo man sila sa mga competition, manalo man sa mga intrams, amen. Kapag wala si God, believe me mga kapatid, may kulang dyan. Amen. Still may sira pa din sa buhay mo kapag wala sa iyo si God. Amen. Kaya hangarin natin mga kabataan na napakapalad nyo, no? Kasi ito ngayon, binuksan ng Diyos yung heart nyo para mas kilalanin pa siya. Amen. Mas maunawaan pa siya. Amen. So, ayan, ang point lang dito mga kapatid, kapag wala si God,
sira ang buhay ng isang tao. Para mga Israelita, nung wala pa si God, hindi pa dumadating yung Savior na ine-expect nila, ganito yung kanilang sitwasyon. Amen? They are enslaved. They are frustrated. Amen? May kulang lagi sa kanilang buhay. And hindi sila makapilman lang ng kasayahan. Amen? And ganyan yung mga kapatid kapag wala si Jesus sa inyo. Laruin nyo na lahat ng mga games na nakakalibang. Manood kayo ng lahat ng comedy movies. Lahat ng concert, atinan nyo na. Pinaka-joker na kaibiganin nyo na. Hahanap at hahanap pa rin kayo. Kasi may kulang lagi kapag wala sila. Amen? Palakpanan si Jesus. Amen? And number two, bakit? Number two, ganito kasi ang mga kapatid. Number two, ang sabi dito sa number two, creation cannot create itself, but only its creator can. Ano ibig sabihin nito? Yung isang creation daw, yung nilikha, halimbawa yung upuan, amen, hindi niya kayang gawin yung sarili niya kapag nasira siya. No? Kundi, yung umayos lang o yung gumawa lang sa kanya, ang kayang mag-ayos nito kapag halimbawa siya na warak. Amen? Kapag siya ay nasira. No? Ganon din, halimbawa sa mga laptop kapag nasira yan, hindi yan kayang ayusin ng bombero. Amen? Hindi yan kayang ayusin ng keyboardist. Amen? Hindi yan kayang ayusin ng mga nag-present kanina dito. No? Ang kaya lang mag-ayos ng laptop ay yung mga laptop technician. Amen? Yung mga nag-aral talaga kasi sila yung creator niyan. Amen? Sila yung may kakayanan na gumawa niya. Ganon din tayo mga kapatid. Kapag broken tayo, kapag tayo ay nasira dahil sa kasalanan, dahil sa impluensya ng mundong ito, hindi natin kayang ayusin ang ating sarili. Amen? Hindi natin kayang bigyan ng meaning ang ating sarili. Amen? Kundi si God na, kasi siya yung umayos sa atin. Siya yung lumikha sa atin, siya yung nagbigay ng purpose sa atin. Amen? Siya talaga yung may kayang alisin lahat ng mga nagpapapangit sa ating buhay. Because siya yung lumikha sa atin. Amen? Kaya kahit hanapin mo yung kagalakan, hanapin mo sa kaibigan, hanapin mo sa labas, sa gala, amen, sa relasyon, or kung saan maman, hindi mo siya makikita. Amen? Because hindi yung effort natin, hindi yung talino natin, hindi yung experience natin, ang kaya pumugon doon. Amen? Ayan. Pakabalang yun. Pakabalang sinadya ko, pinindot ko dito sa pulpit. Amen? Kasi yung iba sa inyo, tulog na. Amen? So, tinry ko lang para mag-gising. O, at least nag-gising kayo, di ba? Amen? So, sabi mo sa katabi mo, makinig ka na kasi. Amen? So, ayan, number 2 mga kapatid, no? Creation cannot create itself, but only its creator can. Amen? Mga kapatid, creator lang. Si Jesus lang po, si God lang po, ang kayang mag-ayos sa ating buhay. Amen? Believe me mga kapatid, no? Lalo na tayong mga kabataan, kasi tayo, eager tayo, no? Kapag masaya ang isang bagay, kala natin yun na. Amen? Kapag tayo mga kabataan, talagang libang tayo. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo to. Lahat makikita nyo na, lahat pwedeng maranasan nyo na. Pero kapag wala si God, laging may kulang dyan. Because kapag tayo ay nasira, kapag na-broken ang ating sarili, ang ating buhay, hindi po natin ito kayang ayusin, kundi si God lang, sapagkat siya po yung naglikha sa atin. Amen? Palakpakan natin si Lord. And last point na mga kapatid, at matatapos na po. Last point na mga kapatid. Number 3, the Creator can create His creations again and again. The point is, kahit paulit-ulit nasira ang laptop, paulit-ulit din siya kayang ayusin ng laptop technician. And ganyan din si God sa ating buhay. Na kahit paulit-ulit tayo minsan na nagiging malungkot, paulit-ulit tayo nagkakamali minsan, madalas araw-araw tayo nagkukulang, araw-araw tayo nagkakamali, araw-araw tayo nakakagawa ng desisyon na minsan nakakasira sa ating mga buhay. Amen? Araw-araw tayo nabubroken. Araw-araw nasisira yung buhay natin, mga kapatid. Amen? Tulad ng mga kinuwento natin, ng mga nagdaang weeks natin sa YS din dito, no? Na meron tayong tinapik na sa Keyo, Peter, di ba? Yung mga paulit-ulit na nagkasala, no? Paulit-ulit na nagkamali, paulit-ulit na bumagsak. Pero mga kapatid, sila ang patunay na maraming beses man tayo maging malungkot, masira ang ating buhay. Paulit-ulit din tayong kayang ayusin ni God. Because siya ang lumikha sa atin. Panapahan natin si Jesus. Amen? Sige mga kapatid, tapusin ko ang maikli nating mensahe ngayon, no? So, nakita na natin mga kapatid, no, na ito yung panahon bago bumaba si Kristo. Ang question is, nung hindi pa bumababa si Kristo at bumaba siya, amen, ano yung nangyari? Kapatid,
hindi naman naayos yung mga ina-expect nila, pero naayos yung loob nila. Amen? Ano ibig sabihin? Pwedeng yung hindi naman mawawala yung problema natin. Pwedeng ganon. Pwedeng hindi naman mawawala yung mga bagsak natin grace, di ba? Bagsak pa din siya. Amen? Pwedeng magkakaroon pa din tayo ng mga conflict, no? Pwedeng magkakamali pa din tayo, pwedeng magiging malungkot pa rin tayo. Pero ito yung maganda. Kapag ikaw ay naka Lord, kaya kanyang laging gawing maayos. Palakpakan natin si Lord, amen? Mga kapatid, tayo yung broken. Tayo yung broken na tinutukoy dito. Nung wala pa si God sa ating buhay, papunta talaga tayo sa kapahamakan. We are broken, as in. We are sinful, sinner. Amen? Tayo yung sirang-sira talaga. Maybe hindi sira sa nakikita natin, maayos, di ba, mabago, malinis, kakaligo lang. Maybe hindi ganun yung nakikita nating brokenness. Amen? Pero yung nasa loob natin, yun yung tinutukoy na brokenness. Pero nung once, mga kapatid, na si God ay inalaw mo sa iyong puso, sa iyong buhay, as in, pinalapit mo siya, inalaw mo siya na, Lord, gusto kong makasama ka. Amen? Gusto kong makilala ka. Gusto kong mag-commit sa iyo. Gusto kong tanggapin ka sa buhay ko. Kapatid, yung brokenness na tinutukoy natin kanina pa, ay kaya niyang ayusin. Amen? Sige tayo.